Ngayong gabi, Nais mo bang makalaya sa mapait na nakaraan? Verbally abusive ang husband ko sa akin. sa bisyo, Natuto akong mag-inom, magsaya na sari-sari. Sa kasalanan? I thought it's normal. Hindi ko alam may naging epekto para yun sa buhay ko. anuman ang tanikalang bumibihag sa buhay mo, may pag-asa kang makalaya. Breaking Free! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. I'm Eric Totañez. At ako naman si Joyce Burton Titular. Ngayong June 12, ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan bilang isang bansa. Ginugunita natin ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya noong 1898. Pero kahit na malaya na ang Pilipinas bilang isang bansa, sa personal nating buhay marami pa rin sa atin ang patuloy na nabibihag ng iba't ibang tanikala tulad ng bisyo, sugat ng nakaraan at mga kasalanang mahirap bitawan. Tama. Gaya ng naranasan ni Ariel, paano kaya siya nakawala sa tanikalang ito? Narito ang kanyang Breaking Free story. Wasak na pamilya, yan ang kinagisna ni Ariel sa edad na 10 taon. Nagdulot ito ng hindi magandang pananaw niya sa buhay. Sobrang hirap po. Kasi pag tumitingin ako doon sa ibang mga bata, buo yung pamilya, pag mamamasyal, para pong merong kulang sa pagkatao na sabi ko sa sarili ko, bakit ganun sila? Masaya, tapos ako ganito. Sa paghahanap ng kalinga at pagmamahal, natagpuan niya ito sa masamang impluensya ng kinilalang mga kaibigan. Natuto akong mag-inom, magsaya na sari-sari, droga, natuto akong manigarilyo. Doon na pumasok sa isip ko yung pagre-rebelde. Doon ko na po hinanap sa mga barkada yung mga pagmamahal na hinahanap ko sa bahay. Naging leader ng isang gang si Ariel. Isang araw, hinabol sila ng isang lalaking nakaalitan nila. Sa kasamaang palad, ang tropa niya kasama si Ariel ay nakulong. Mayabang pa po talaga ako na, kasi marami po akong tropa na nasa loob na sa kulungan. Pinag-aagawan po ako na dito ka. Pero nung matutulog na po, talagang sabi ko sa sarili ko, ayoko na makulong. Grabe kasi yung kulungan doon. Bagamat napiyansahan ng kamag-anak ay hindi pa rin tumigil si Ariel upang sustentuhan ang kanyang bisyo. Bunga nito, muli siyang nabilanggo. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Ariel ang uri ng kanyang pamumuhay. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na ng ganito. Kinakausap ko na po si Lord nun. Kasi nababawasan na po kami ng nababawasan. Naging 3, naging 2 na lang kami. Hinahanap kong kakulangan, si Lord lang pala yung hinahanap ko. Nang makalabas ng kulungan, ay naimbitahan si Ariel sa isang retreat. Dito nagkaroon ng oportunidad na tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Yun po yung narinig ko yung topic about sa prodigal son. Inisip ko na parang ako to Doon ko po na unawaan yung pagmamahal ng Diyos sa atin kahit gano'n tayo kasama, yung Diyos handang magpatawad pag tayo bumalik sa Kanya. Yun, naunawaan ko po talaga doon na yung greatest love ng Lord. Lumapit dito yung mga talagang nabibigatan, yung talagang nabibigatan sa buhay. Yun, doon po, lumapit po ako, hindi ko po alam. Parang nag-empty po yung puso ko na wala lahat ng galit. Tapos tinanggap ko po si Jesus Christ. Unti-unting nagbago ang buhay ni Ariel. Iniwan niya ang dating pamumuhay at hinarap niya ang bagong yugto ng buhay kasama ang Diyos. Sabi nga ni Lord, suko sa Kanya lahat. Yun, simula noon, yung sinuko ko na talaga sa Kanya lahat. Napatawad ko na rin po yung mama ko kasi sabi ko sa sarili ko, ako nga pinatawad, sobrang makasalanan ako. Yun po yung sinabi sa akin ni Lord nung oras na yun, talagang kinausap niya po ako, maliwanag po sa tenga ko yung pangako niya na sinabi niya sa akin. Sabi sa akin, hindi kita pababayaan, pangit man yan nangyari sa'yo, may magandang ibubunga yan. Sa patuloy na paglilingkod sa Diyos, ay naibahagi niya sa kapwa ang naranasang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang buhay. Mahalin natin yung ating kapwa.
Kasi minahal lang din tayo eh. Sino tayo para hindi magmahal? Blessing po talaga siya kasi po, share ko din yung blessing. Hindi po bilang ako, si Lord po talaga yung may istorya ng buhay ko eh. Siya po talagang naggawa, siya yung direktor ng buhay ko. Sabi nga, bawat katapusan may bagong simula. Ngayon, mayroon ng sariling pamilya si Ariel at nagtitinda siya ng homemade empanada bilang pangsuporta sa pangangailangan ng pamilya sa kanyang pinagdaanan sa buhay. Napatunayan ni Ariel na kapag nasa Diyos tayo, may kaligtasan, kapayapaan at kasaganaan. Ang bumuo ng pagkatao ko, yung presence talaga ng Lord. Mahal po tayo ng Diyos. Sa Diyos po may pagbabago. Nasa Kanya po ang katotohanan. Nasa Kanya po ang tunay na buhay. Nasa Kanya po ang kapayapaan na hinahanap po nating lahat. Nakikita po talaga na walang makakapigil sa plano ng Diyos sa buhay natin. O gusto ko nang mag-order ng empanada ni Ariel, di ba? Baka doon ako ma-addict, di ba? So sobrang sarap siguro ng luto ni Ariel. O, di ba? Gusto ko din yun. Gusto mo din. So pagkatapos ito, mag-order tayo. Alam niyo po, minsan ang akala natin ang kalayaan ay ang gawin ang gusto natin. Kahit pa ito ang unti-unting sumisira sa atin. Gaya ni Ariel, hinanap niya ang pagmamahal sa barkada at bisyo. Pero imbis na kalayaan, mas lalo siyang naalipin. Oo nga, di ba 2 beses pa siyang nakulong? At doon niya nakita ang katotohanan, hindi lang pala kulungan ng rehas ang maaaring magbihag sa tao. Pwede tayo mabihag ng bisyo, ng galit at ng mga maling desisyon sa buhay. Pero sa loob ng piitan, naganap ang breaking free moment ni Ariel. Nakilala niya si Jesus na hindi siya tinalikuran, na handang magpatawad at magpalaya sa kanya. How about you, kapatid? Are you bound by the chains of sin or vices? Just like Ariel, Jesus can set you free. All you need to do is surrender. And that's everything to be surrendered to Him. Yung mga pain, yung mga hurt, yung past, yung sins, and in fact, your entire life. Alam mo kaibigan, hinihintay ka lang ng Diyos na lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba at pananampalataya na talagang magtitiwala ka na sa Kanya, maniniwala ka sa Kanya, at papagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Yan ang hinihintay ng Diyos, yung mga anak niya lumapit sa Kanya. Ang lahat ng tao lumapit sa Kanya ng maniniwala na ang pagbabago at ang tunay na kalayaan ay nanggagaling lamang kay Kristo. Amen. Kaya kung ikaw ito, kaibigan, pagod ka na, sawang-sawa ka na sa buhay mong tila nakagapos sa mga gawaing hindi naman nagpapasaya sa iyo. Ito ang tunay na kasiyahan galing sa Diyos. Sundan mo itong maikling panalangin ito, panalangin mula sa puso na punong-puno ng pananampalataya. Manalangin po tayo. Aking Diyos, Ama sa langit, maraming salamat po sa pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Ngayong oras na ito, tinatanggap kita, Hesukristo, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko rin po ang bagong buhay kasama ka. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And now, Eric, I just want to pray a breaking free prayer. If you feel na trapped ka sa buhay mo, parang hindi ka makamove forward, then this prayer, this breaking free prayer is for you. Lord Jesus, alam kong nakikita mo ang lahat na nagpipray ngayon with their knees on the ground and their heads bowed to you. Yes. Lord Jesus, I pray for you to break all these people from the trap of sin, from the trap of pride, from the trap of greed, of bitterness, Lord God, from the trap of poverty, from the trap of cruelty, from the trap, Lord, of sin. Yes. Lord Jesus, you are able to set the captives free, even from sickness.
You bring healing from head to toe, from physical to emotional to mental. You bring healing. And the most important thing is you bring freedom from sin. You bring grace. So Lord Jesus, I pray for your grace to pour over every single heart that is praying right now to be broken from this trap called sin. Set them free, Lord Jesus, and give them a beautiful and bright future that is full of your grace in the name of Jesus. Amen. Sumabay ka ba kanina sa aming panalangin at taus-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes ang sagot mo, today is your Independence Day. Malaya ka na sa kasalanan at ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Romans 6:22 says, "But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life." Kaya, welcome to Christ's family. Ang buong kalangitan ay nagdiriwang dahil sa iyong eternal decision. Kaya balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong pagtanggap. I-text ang yes. Tinanggap ko si Jesus kasama ang iyong pangalan, lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. For our viewers abroad, you may send it to 63917-126-1442. Kung ikaw ay nanonood ngayon online, please comment, yes, tinanggap ko si Jesus. And for those who want to join our online Bible study group, i-comment nyo lang yung BSG para makonect ka ng Prayer Center representative sa ating susunod na online Bible study group. Let's learn and grow together in our faith in God. Samantala, sa loob ng mahabang panahon, pilit na kinukulong si Godfrey ng kanyang mapait na nakaraan. Ano kaya ang tromang kanyang naranasan at paano siya lalaya? Tunghayan ang kanyang breaking free story sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Kaya stay with us! Whatever it is you're facing, uncertainty, pressure, fear, you can declare, "Kay Lord, sure ka." When you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Scan the QR code to donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka. Be a CBN Asia partner today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Helping others through CBN Asia is now within reach, no matter where you are. With BPI eDonate in your BPI app, go to More Services and tap eDonate under Payments and Wallets. Select CBN Asia. Enter your desired amount, contact details, and purpose of donation. Then, simply tap Donate Now and log into your BPI online account to send your donation. Please send a screenshot of your receipt through CBN Asia's FB Messenger or email it to partnership@cbnasia.org so we can properly acknowledge your donation. Be the answer someone is praying for. Give via BPI eDonate and transform more lives with CBN Asia today. Mayroon ka bang mapait at masakit na nakaraan na patuloy na gumagapos sa'yo? Then remember this. Your past may have influenced who you are, but it does not determine who you will become. So every mistake, heartbreak, failure, and detour in life is just one chapter, not the entire story of your life. I love that. You know, God can change your story. He can set you free from painful past and lead you toward a brighter future, gaya ng naranasan ni Godfrey. He is truly free. Let's watch this.
una, hindi ako apektado. Pero along the way, araw-araw kong naririnig, parang naging real siya sa akin. Lumaki ako na naging dala-dala ko yung word na yun sa isip ko na bakla ako. Growing up, masasabi kong close ako sa mama ko kaysa papa ko. Feminine side ng pagkatao ko yung naging emphasize. Dahil sa Kristiyano ang kanyang ina, tinuturuan si Godfrey tungkol sa salita ng Diyos at pagdarasal upang tumibay ang kanyang pananampalataya. Subalit, sa murang edad ni Godfrey, naganap ang hindi malilimutang sitwasyon na nagbago ng kanyang pagkatao. That time, may isang lalaki na laging pumunta sa bahay namin. Every time na wala yung parents namin, pumapasok siya. Panahon na yon, I thought it's normal. Parang katuwaan lang. Hindi ko alam may naging epekto para yun sa buhay ko. Hindi nagtagal, mas lalong nagbukas ang kaisipan ni Godfrey tungkol sa mga gawain na akala niyang huhubog sa kanyang pagkatao. Nung high school, nung nasa third year ako, may nakilala akong kaibigan. Siya yung naging comfort ko during that time. Nagpaparenta siya ng pocketbook. Tapos kinahiligan ko magbasa ng pocketbook when I was in high school. Thank you ulit ah. Balik ko lang. Alam mo ba mag-Diyos? Sige, tuturuan kita. One time, invite niya ako ng inuman. From there, doon na nag-start lahat ng entry points ko para get into vices. When I was with him, I thought it was the happiest time sa buhay ko, wherein I let go of my faith. Iniwan ko ang pagiging Kristiyano ko. Nagpatuloy sa maling relasyon si Godfrey sa kapwa lalaki hanggang sa iniwan siya nito. Ako, I feel like I left behind ako during that time kasi wala na akong kaibigan. So everything was gone sa buhay ko when he got married. Ngunit, nagbago ang pagtingin ni Godfrey sa kanyang buhay nang maimbitahan sa isang gawain. Napasok ako sa YWAM when kakilala ng church namin yung leader ng YWAM Bohol dati. And I remember he's the one teaching us during that time. I remember yung teaching namin on repentance and clear conscience. In-impress sa Panginoon sa akin na I have to give up my phone. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I give it all to you. Tapos nilagay ko yun sa box. Naputo lahat ng communication ko and then from there on, wala na akong communication sa Kanya. Ngayon, isang staff ng YWAM o Youth with a Mission si Godfrey, bit-bit ang mga natutunan sa buhay. Verse na pinapanghawakan ko ngayon ay nasa Psalms 94:19. Ang sabi doon na, when doubts filled my mind, your consolation brought joy sa buhay ko. Naging malaking bahagi to ng buhay ko when I was struggling with my doubt towards God and with my identity. Napuno yung pag-iisip ko ng mga pagdududa about sa Panginoon. But when God revealed Himself to me, He filled my heart with joy and peace. Ang pagbabago ay isang choice. Kung gusto kong magbago, tapos sabayan mo ng pagiging open mo sa mga taong nasa paligid mo. At ibigay mo yung will mo sa Panginoon, sabihin mo, Lord, not my will, but your will. Ang pagbabago ay mangyayari sa buhay mo. Ako po si Godfrey at masasabi kong I'm free because of God. Alam mo, Eric, I think that is one of the hardest strongholds to deal with, to surrender your sexuality to the Lord. Diba? To let God decide that aspect of your life and to let Him decide all the important aspects of your life. And I really love the story of Godfrey. Nakaka-inspire na kahit ano pa man ang pumipigil sa iyo, di ba? Whatever trap that is holding you, the Lord God can set you free. Amen. Kaya naman ang kwento ni Godfrey ay patunay na may kalayaan kay Jesus. May kalayaan mula sa mapait at masakit na nakaraan. Kung may tanikala ka rin ng nakaraan na pilit kang hinahawakan, may pag-asa kang makalaya. Samantala, mag-asawang nagkahiwalay sa loob ng 34 years, nagkabalikan. Ano kaya ang dahilan ng hiwalayan at paano pinagtagpo muli? Alamin sa pagbabalik ng The 700 Club Asia, kaya stay with us!
Araw-araw nahaharap tayo sa iba't ibang pagsubok, karamdaman, utang, kahirapan at maging mga sirang relasyon na tila walang solusyon. Sa ganitong mga pagkakataon, pakiramdam natin nakagapos tayo sa bigat ng sitwasyon. Pero sa gitna ng lahat ng ito, pwede tayong lumaya sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya sa ating Lord God. Kaya sama-sama tayong mag-push, Pilipinas. Push means pray until something happens. Dahil sa bawat prayer, may Diyos na nakikinig, kumikilos at nagpapalaya sa atin mula sa anumang tanikala ng buhay. And this month, we celebrate our independence as a nation. Yet, we are still bound by different issues such as corruption, poverty, and other struggles that continue to hold our nation back. 2 Chronicles 7:14 says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land." So why don't we do just that? We'll humble ourselves, turn from our wicked ways, and we will pray. Manalangin tayo ngayon. Lord, palayain niyo po ang aming bansang Pilipinas sa gapos ng korupsyon, sa gapos ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa gapos ng maraming mga katiwalian, hindi lang po sa gobyerno kundi sa aming mga sariling pamumuhay. Panginoon, palayain niyo po ang Pilipinas, ang bawat pamilyang Pilipino sa gapos ng kahirapan sa pangalan ni Jesus. Magkaroon po kami, Panginoon, ng pagpapakumbaba. Magkaroon po kami ng pagtitiwala sa inyong makapangyarihang pangalan, Hesukristo. Ngayong oras na ito, kaming nananalangin ngayon, Panginoon, ng kalayaan. Hindi lang po sa opresyon ng mga dayuhan, kundi sa opresyon sa gapos ng mga kasalanang ito. Ikaw po ang makapangyarihan sa aming bansa. Salamat sa kalayaan. Thank you for liberating us from the bondage of sin. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. In times of crisis, we can stand fearless together. Our actions today shapes tomorrow, changing lives and building a better future. Partner with us kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt. Plus, exclusive streaming access sa Kay Lord, Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Wear that bold statement and bring hope. Scan the QR code to donate and be a CBN Asia partner today. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang maalis? Sa dapit hapon ng iyong buhay, maaatim mo kaya ang mag-isa? Katanungan ito ni Helen na maghiwalay sila ng asawang si Napoleon matapos ang 34 na taong pagsasama. For 34 years, am I submissive, stupid, or unstable? Verbally abusive ang husband ko sa akin. That's all I can say. I'm not physically abused, pero yung verbal abuse, it hurts. Lumalalim yung sugat every time you feel you are worthless. Nagdesisyon ako na para makagain ako ng respect sa sarili ko, I want to be alone. Bagamat nasaktan,
ipinagdarasal pa rin ni Helen ang asawa. Ang panalangin ko noon, hindi yung kami ang mag-reconcile, kundi siya at ang Panginoon ang mag-reconcile. He is lost with his relationship with the Lord. Kasi kung alam niya ang relationship niya sa Panginoon, makikita niya rin kung anong wife meron siya. So, yun yung prayers ko for him. Sa gitna ng masakit na hiwalayan, kinailangan ni Helen ang taong kadamay, makakatuwang at gabay. Natagpuan niya ito sa 700 Club Prayer Center. I'm so thankful may prayer center. It's like I have a family. It's like ang prayer life ko is like a teleserye. Kasi minsan papakinggan nila ako, ihintayin mo nila akong tapos umiyak. Then yung kausap ko, alam ko umiyak din. Then pag kino-comfort nila ako, I felt Panginoon din ang comfort sa akin. Kasi hindi ka naman makakakausap ng ganun lang taong eh. Ang hindi alam ni Helen, unti-unti ding binabago ng Panginoon ang asawa. Dahil sa paghihiwalay, napaisip ang asawa sa mga nagawa. Kailangan ko suyuin yung asawa ko. Ayoko ng ganitong setup. Kailangan kong ibaba yung ego ko, kausapin ko yung misis ko, asawa ko, para ligawan ulit, parang ganon, para magkaintindihan kami. Dumulog at nanalig sa imposible, at ang imposible naging posible dahil sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Talagang nanliligaw siya ulit. Andyan nga, pakainin ako sa Chinese restaurant, o-order ng pizza, nagme-message ng I love you. Feeling ko, tuwing nagme-message siya, parang haba ng hair ko. Nakipag-reconcile siya sa Panginoon. And the Lord gave him wisdom paano ang gagawin niyang pagre-reconcile. Unti-unting nanumbalik ang nawalang pagmamahal ni Helen sa asawa. Isang bagay na tanging si Kristo lamang ang makagagawa. Ang maibalik ang nasira ng kasalanan at muling pasibuling ang tunay na pagmamahalan. Thank you, Lord, sa amazing grace. Kasi hindi ko nakita ang husband ko like this before. And every day, He's transforming my husband. Oo, tunay na walang impossible kay God. Amen! Sa buhay, kahit ano pa ang tanikalang gumagapos sa atin, sugat ng nakaraan, sirang relasyon, bisyo o kasalanan, may daan tungo sa tunay na kalayaan. In Jesus, every chain is broken, and He sets us completely free. I love it. Kaya pahalagahan natin ang ating freedom. 1 Peter 2:6 says, "Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves." Also, binabati ka na namin ng Happy Independence Day, not just for our nation, but for you as well. Okay? At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows just like this. Be a CBN Asia partner now. All you have to do is call the number on your screen or scan the QR code displayed. God bless you. More and more. Bye. Jesus loves you. There you go again. Kailan mo ba maiintindihan na kailangan ko ng space? Eh bakit? Ikaw lang ba? Ako din naman. Kailangan ko din ng space. Nung mga oras na yun talagang naisip ko na, Lord, kukunin mo na po ba ako? Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Kasi gusto ko pa pong makasama yung pamilya ko. Sa sobrang sakit ng ngipin ko, para akong pinapalo ng martilyo sa ulo.